Good morning sa lahat ng friends and family namin dyan sa Pilipinas. Kamusta kayo? Sana ayos lang kayo lahat. Kung tatanungin nyo naman kami, kamusta kami dito? Ayos lang naman. Hindi mahirap pero syempre, hindi rin ganun kasarap. Alam na alam yan ng mga OFW at mga Pilipinong malayo sa sarili ng bansa. Marahil nagtataka kayo bakit ganito yung style ng vlog ko. Sa totoo lang, wala namang special na dahilan. Gusto ko lang gumawa ng kakaiba today. At sabay na rin na mag-spread ng good vibes sa abot ng mga kaya ko. Kaya sana pagtyagaan nyo itong simpleng vlog na ito. Pero hindi ito para sumikat ako ha. So ngayon, ang agenda natin ay hatid natin si Missy sa work. Malungkot man dahil hindi kami pares ng day of today, okay lang naman. Ito nga pala yung daanan namin papunta sa trabaho niya. Medyo mahamog ngayon, malamig ang panahon, at medyo malayo rin. Kailangan pa namin duman sa bundok para makarating sa work niya. Medyo maingat lang kami sa pagmamaneho dito kasi madalas may mga gumugumbot sa daan. Minsan nga sinasarado to kasi may landslide at need namin umiikot dun sa isang daanan. Kaya nga pag dumadaan kami dito, laging may dasal at panalangin. Awa ng Diyos at lagi niya kaming pinoprotektahan. Lalo na yung misis ko na araw-araw dumadaan dito pag hindi ko siya nahatid at siya yung magmemarehong mag-isa. Sorry agad guys pero hindi ko na na-video yung paghatid ko sa kanya sa work. Kaya ito, nag-selfie na lang muna kami sa parking lot ng office niya. Ayan, 'di ba? Fresh niya, 'di ba? Pero ako yung mukhang bagong gising pa. Ito nga pala yung opisina ni Mrs. kung siya nagtatrabaho. Ayan, palis na rin tayo sa parking lot. Since wala naman tayong errands today, paalam tayo kay Mrs. na tatakbo muna saglit. Konting exercise lang ba? Para mabanat-banat yung mabuto natin dyan, di ba? Ang plano ko talaga dapat dito pumunta lang sa park na malapit. Pero naalala ko na may malapit na trail dito na matagal ko nang gustong puntahan. Kaya ayun, doon na lang ako dumiretso. Onting info lang guys ha. Pero yung nasa left side natin ay na yung Pacific Ocean. Literal, nasa kabilang dako lang nun andun na yung Pilipinas. At itong maliit na city na to, ito yung tinatawag nilang Malibu. Diba ito yung madalas natin nakikita sa mga pelikula? Yung beach na kung saan yung mga artista ay pupunta lang dito, tapos magdadala ng surfboard, tapos saka magsa-surf o kaya magsa-swimming. Alam nyo, maganda yung tanawin dito. Mahaba yung shoreline at sobrang relaxing ng vibe. Pero alam nyo ba, kahit ilang beses na ako nakapunta rito, hindi pa rin ako nakakapag-swimming. Sobrang lamig kasi ng tubig. Ibang-iba talaga sa Pilipinas. Lagi nga akong tinatanong ni Mrs. kung ano yung namimiss ko sa Pilipinas. At yung lagi ko namang sagot, siguro yung mga dalampasigan natin. Kasi ibang-iba talaga yung ganda ng mga beach natin dyan sa Pilipinas. Walang kapantay. So ito guys, nakarating na pala tayo dito sa trail. Ito yung tinatawag nilang winding way trail. Hindi ko alam kung bakit nga tinawag na ganun. Siguro malalaman natin kung bakit mamaya. So dito, punta na ako sa parking lot. Nag-stop muna ako saglit dito kasi may patawid. Bale, libre naman yung parking dito at wala din naman bayad yung pag-hike sa trail. At mukha namang na-maintain ng maayos. Kita niyo yun si kuya yung naglilinis. Park ranger ata yan dito Try ko yan gamitan ng onting English na natutunan ko dito sa Amerika mamaya. Tara dali. Morning. Hey, good morning, man. How you doing? Good. How are you? Good. Appreciate it. Have a good one. O diba? Hindi naman pala ganun kahirap mag-English. Pero alam nyo, nung binati ko siya ng good morning, parang kumislap yung mga mata niya. Halatang halata na natuwa talaga siya. Kaya nga doon ko na-realize, minsan, isang simpleng hi, hello, o good morning lang, palang kailangan natin. Minsan ang sarap sa pakiramdam makarinig ng ganun mula sa mga kaibigan o kapamilya natin kapag naalala nila tayo. Parang bigla ka nagkakaroon ulit ng energy to take on the world. At syempre, di ba, masarap din sa pakiramdam yung magbigay ng ganong energy sa ibang tao. Dito, medyo malayo na nilalakad natin.
Siguro mga 20 minutes na tayo naglalakad. Hindi ko na na-videohan yung iba kasi puro trail lang naman. And dito sa part na to, mostly hindi nadaanan natin mga kabahayan na. Tsaka kung mapapansin nyo dito, yung mga bahay dito sobrang lalaki. Talagang parang mga mansyon. Pag sinilip mo nga makikita mo lang sa front yung mga gate. Gate pa lang yun ang bahay nila. Tingnan nyo yan guys, ang laki ng bahay niyo, nasa taas ng bundok. Grabe, yaman nyo naman sir. Dito nakarating na ako sa dulo ng paved road. And from here, makikita mo na yung mga mountains. Sa baba nito, merong waterfalls. Pero hindi na ako tumuloy kasi wala naman akong dalang tubig. At saka wala ring tubig yung mga waterfalls ngayon. Dito naman, napahinto lang ako saglit kasi napansin ko yung mga ibon na nakadapo dun sa wild fennel. Naglalaro-laro lang sila. Kaya lumapit lang ako saglit tapos vinidyohan ko lang sila. Tapos dito naisip ko bigla na madalas sobrang bilis ng takbo ng buhay. Sa kaka-chase natin ng mga goals at plano natin sa future, nakakalimutan nating uminto sandali at ma-appreciate yung mga simpleng bagay sa paligid. Yung ganitong moment, tahimik, simple, pero totoo. Parang paalala lang na okay lang minsan huminga at magpahinga. So ayun pabalik na tayo. Pabalik na tayo sa ating sasakyan. Nakikita natin yung sasakyan natin. Pagod pero okay lang. Sakto lang. Ang gulo pala ng buko guys. Kaya siguro nagdadalawang isip yung mga tao na kakausapin ako kasi ang gulo ng buko Yun lang. Pop natin to. Malamig naman sa labas so bukas lang tayo ng ating bintana. And then isa tayo guys. Punta tayo kay Mrs. ulit at magre-review na ako. Kailangan na mag-review for my examinations. So yun guys, nakabihis na tayo binigyan tayo ng libreng ticket sa circus. So thank you sa kaibigan ni kay Kate, sa family nila Kate kasi binigyan tayo ng ticket. So 12:30 daw yung showing ng circus, so punta tayo doon. Magpapagas muna ako. Bihis na rin, nakapagpalit na ng damit after mag-hike. So dito guys, medyo nakababa na ako sa bundok. Tapos may napansin lang ako bigla na hindi ko ina-expect. Nande umune tanana mo, pundek kamoret mo ang burot. Kamutin mo ang itlog. Philippines tricycle. Napansin ko na may mga kababayan tayo nag-drive ng tricycle dito sa California. Ang galing daw guys. Akala ko nag-teleport na ako sa Pilipinas kasi nakakita ko ng tricycle. Hindi ko na-expect yun So, kakaibang nangyari sa akin ngayong araw. Pero nakakatuwa lang din yung mga Pilipino Sobrang proud nila sa sarili nating bansa. Tsaka talagang wini-wave pa rin nila yung flag ng Philippines dito.
Pero mapapansin mo rin no, yung mga motor nila na ginagamit nila kanina. Harley Davidson, tsaka ibang uri ng brand. Sobrang nakaka-proud lang no, naisipin na nasa magandang sitwasyon yung ibang mga kababayan natin dito. Hindi tayo circus. Circus mo talaga to. Meron dito. Baka gumuho ito ah. Uy. Circus. Lapit niyo dyan ah. Dyan pa kayo? Dyan pwesto niyo ba? Oh, Chana, kamusta? Nag-grab kayo, dala mo yan, madabit ba? Very good. Ban, lapit natin ah. So yun, picture muna kami bago mag-start yung circus. Sobrang excited na. Kasama ko nga pala si Papa ni Kay tsaka si Chana, yung bunsong kapatid ni Kay. Hindi pa naman nagsisimula yung circus kaya binigyan ko muna si Chana ng popcorn para may makain kami. Chana, kakain ng popcorn. Dito ako nagulat guys eh. Biro mo, itong babae na to, tingnan nyo. Akit siya dyan, tapos paikot-ikot lang siya, tapos habang binubuhat siya, bigla siya nag-split habang nangyayari yung mga pangyayaring ganun. Grabe yun, di ba? Tapos yung susunod dyan, nagulat din ako, grabe to. Ito yung babaeng ano, kahit bitayin mo to, hindi to mamamatay eh. Ito mo, nagpaikot-ikot siya dyan, no? Grabe. Buti ang tibay ng leg na itong babaeng to. Siyempre, papatalo ba naman yung isa nilang kasama? Ginawa niya, umano siya, tumayo siya sa lubid. Tapos, habang nakatayo siya dyan, nagbabalance-balance lang siya. Tapos, yun o, tingnan nyo mabuti o. Nagbabike siya sa loob sa lubid. Kita nyo yun? Tapos bibigyan pa siya ng rings. Habang nagbabalance siya, habang nagbabalance din yung mga kasama niya. Grabe yan. Siyempre, hindi pa rin yan matatapos dyan. Aba, nag-juggle pa siya ng ano. Muntik na siya mahulog. Muntik lang. Pero abangan niyo yung next na gagawin niya. Tingnan nyo. Hindi pa tapos. Meron pa yung pauso. Ngayon, magbabalansa siya sa lubid. At, iikot na. Iikot na yung lubid. Iikot yan. Iikot na yung mga yan. At, ano bang gagawin niya? Ayan, nag-split siya sa lubid mga tol. Grabe ang ginawa ni ate mo. Paano yan? Talaga ako mas humanga guys, tsaka nagulat. Grabe itong nangyari dito guys. Panoorin nyo to. Sobrang extreme na ito. Huwag nyong gagayahin to sa bahay.
Bali may 3 motor sa loob ng cage, no? So, biro nyo, tingnan nyo kung anong gagawin ng 3 tao dyan. Paikot-ikot sila dyan. Yan, oh. Grabing bilis niyan. Di mo alam paano kung nagbanggaan kayo dyan 3. Kakatakot yan. So after ng circus, no, kumain muna kami saglit. Iyaya ko muna sila Papa at si Chana sa ramen. Masarap yung ramen dito, in fairness. Pagkatapos nun, no, sumabay sa akin si Chana pauwi. Tapos may surprise ako kay Mrs. dito. Sinundunan namin siya. Nagulat siya dito eh. Sumama dito, ha? Ba, pinick up ko sa work, ah. Di na, natay ka namin. Guys, kamusta yung show? Show? Kamusta siya na? Nag-vlog ka? Oo. Kamusta? Hanggang sa muli, salamat sa panonood!